itong tulay ng Laurel dito sa Batangas. Ayan. Oh. Grabe, inabot dito. Grabe. I love Lemery. Alright. Alright, mga pare ko, nandito na tayo sa Fantasy World dito sa Lemery, Batangas. Dami mga rider, oh. Oh my God, muntik na. Time check po natin ay 9:26 na ng umaga, November 24, 2024. So yun mga pare ko, kung napapansin nyo, nandito tayo sa bahaging ito ng Barangay Bungo. Ayan, kung nakikita nyo, Barangay Bungo River, Purok 11, Barangay Bungo, Calamba City. Ayan mga pare ko. So hanggang ngayon pala, hindi pa pala ito na sisimento yung bahaging ito ng papunta ng Tagaytay. Ayan, pababa na yan hanggang doon sa bahaging yun mga pare ko. Iyan naman ay yung papuntang Tagaytay. Ito yung Calamba, Tagaytay Road via Bungo and Barangay Mabato. So in-update lang natin talaga ito mga pare ko, kung ano na ang kalagayan ng tulay na ito. Ayan. So ayan mga pare ko, dito tayo galing. Mula dun sa Canlubang ay bumiyahe tayo ng kalahating oras. Tsaka natin narating itong Barangay Bungo Bridge. Ayan. Sa baba may ilog, kung nakikita nyo mga pare ko. Ayan. May mga naglalaba. Marami ring tubig. Tulak si kuya, oh. Grabe yung daanan, no. Binaba niya yung parting yun ng ilog, ah. Sobrang taas pala nito. Dito tayo dadaan mga pare ko. Titingnan natin kung ano na sitwasyon ngayon ng bayan ng Laurel saka bayan ng Agoncillo. Papuntang Calamba to. Yan. Itong kalsada na to. Tara, let's go. Isa rin ito sa mga alternatibong daanan mga pare ko, pagka galing kayo ng Calamba papuntang Tagaytay, o kaya galing kayo ng Tagaytay papuntang Calamba. Yun nga lang, ganito pa yung kondisyon ng kalsada dito na madadaanan natin. Ayan. Pati dun sa bago tayo makarating ng tulay. Yan. Off-road pa rin siya mga pare ko. Last time na pumunta tayo dito, alam ko ginagawa na yung taas nito, dinudugtungan na yung kalsada. Kaya expected natin na ilang buwan na kasi nakalipas na simentado na to dito. Ingat-ingat lang tayo mga pare kasi mabato tsaka madulas, delikado, mga maliliit na bato, kaya dahan-dahan lang talaga tayo at kunting ingat. Ayan. Ba't di na kaya ito tinapos? May mga nakatira na rin pala doon. Parang walang nagbago. Grabe, oh. Yung mixer, nakatiwangwang na lang doon. Pinabayaan na. Ayan. Tapos yung ayan, nakikita nyo backhoe, ayan, naka-standby na lang, oh. Ayun mga parigoy, Barangay Mabato, Calamba City. Ayan. Tingin ko parang wala namang nagbago mula nung last time na pumunta tayo dito mga parigoy. Di mo lang na dagdagan yung simento hanggang doon papunta sa may tulay. Yun ang pinaka boundary mga pare ko ng Barangay Bungo at ng Barangay Mabato, yung tulay na yon. Alright, okay, dire-diretso na tayo. Tapos dito naman paakyat, madadaanan natin dito yung Snake Road kung tawagin nila mga pare ko. Ayan, umpisa na to, Snake Road na to. Yun, oh. Sobrang tarik dito mga pare ko, at paliko-liko pa, kaya binansagang Snake Road dito sa Barangay Mabato.
Oo, kita nyo? Alright. At saka isa rin ito sa mga dinadayo ng mga siklista na daanan. Oh, grabe oh. Diba? Sobrang tarik at paliko-liko pa. Oh boy. Grabe talaga, ang tarik talaga dito mga pare ko eh. Kaya gustong gusto ito ng mga siklista eh na puntahan. Parang kulang yung hangin natin ah. Pero ang ganda ng kalsada mga pare, simentado na dito mula dun sa may signage ng barangay mo ba to. Ganda ng kondisyon ng kalsada nila. Grabe, ang ganda mga pare ko yo. Maaliwalas na maaliwalas, tingnan no. Oh, grabe lawak. Golf club ata yun oh. Ang ganda oh, ang linis. Yan mga pare ko yung tinatawag nilang Tagaytay Highlands. Yan, mga mayayaman lang ang nakatira dyan. Alright, tara mga pare ko, diretso na tayo. Grabe, ang ganda talaga dito. Putol ng kalsada dito. Grabe. Yun yung People's Park in the Sky mga pare ko. Tsaka dito medyo maano na rin yung hangin, simoy ng hangin. Medyo malamig na rin. Ayan dito mga pare ko. Nilagyan na rin nila ng harang para protection sa mga naglalaglagang mga bato o lupa mula sa taas. Dami rin mga nagtatambayan dito. Baka may kakilala tayo. Wala. Diretso na tayo. Dami ng picture oh. Alright, papunta tayo ng Tagaytay. Dito tayo sa kaliwa. Dito may mga makakainan mga parikoy. Mga bulaluhan, kambingan. Ayan yung view deck ng People's Park in the Sky. Malamig pa yung simoy ng hangin. Alright, People's Park in the Sky. Alright, diretso tayo. Dito ay kamaliwana ko. Ito ang Tagaytay Talisay Road at kilala din sa tawag ng Sungay Road. Sa mga hindi pa nakakalam, ang Sungay Road ay matatagpuan dito sa bayan ng Talisay. Isa din ito sa mga alternatibong ruta papuntang Tanawan at Santo Tomas, Batangas at papuntang Laurel at Agoncillo dito pa rin sa Batangas. Laurel, Tanawan. Kakanan tayo mga parikoy. Ito papuntang Santo Tomas saka Tanawan. Alright, ganda talaga ng kalsada dito. Two-way sa magkabilaang direksyon. Welcome Barangay Lenis. Ayan mga pare ko, mula dun sa Barangay Santa Maria ay hanggang dito nakita naman natin na talagang malinis na ang kalsadahan. Andito na tayo sa Barangay Sampaloc dito sa Talisay, Batangas. Kung napapansin nyo, ayan, sa bawat gilid ng kalsadahan dito sa Barangay Sampaloc ay meron pa rin mga natitirang lupa mula nung sa pagguho ng kabundukan. Pero hindi na ganun kadami tulad nung last time na dumaan tayo dito na talagang marami talagang nakaano sa gilid na katambak. Pero ngayon may iilan na lang tayong nakikita.
Dito mga pare ko, ayan. Malinis na yung kalsadahan bawat gilid. Hindi katulad nung dati, nung unang punta natin dito, na talaga namang ang kakapal pa ng mga lupa na nakaharang dito sa kalsada. Ayan. Ngayon, makikita natin, mapapansin nyo, ayan, kahit pa paano ay naging malinis na, maaliwalas na tingnan, at parang masigla na uli ang bayang ito ng Laurel, Batangas. Dahil sa papansin naman natin na ayan, unti-unti na silang nakakabangon sa dulot ng landslide nung nakaraang bagyong Christine, matapos lamang ang isang buwan. Ayan. So titingnan pa rin natin ang tulay mga pare ko, kung ano na ang sitwasyon ngayon, kung ano na ang update dito sa tulay ng Laurel. So ayan mga pare ko, kung nakikita nyo yung ibang parte ng Laurel dito, lalo na dito sa parting ito, ay talagang halos meron pang mga lupa sa kabahayan, parting ito ng Laurel, Batangas. Halos makapal pa yung mga kalupaan dito nung last time na pumunta tayo, pero ngayon nakikita nyo unti-unti nang nalilinis yung kalsada. At dito sa mga gilid natin, ayan, papansin nyo, dito nila tinambak yung mga lupa na nakuha nila dito sa gilid, gawa nung landslide. Ayun, pwede kayo dumaan doon ng motor. So ayan mga pare ko, sa ngayon ayan, nakikita natin unti-unti nang ginagawa itong tulay ng Laurel dito sa Batangas. Ayan, di lang natin sigurado kung ano yung mga tinatayo nila. Tatawid tayo doon sa kabila mga pare ko. Ayan, doon sa parting yung mga pare ko, yung mga lupa talaga, yung mga kabahayan talaga, wash out talaga. Grabe, malupit. Tapos dito ayun, unti-unti na ring nililinis. Tapos yung sasakyan, yung six-wheeler, nandun pa rin nakabalandra sa gilid ng mga kabahayanan. Sira-sira tuloy yung bayo, gawa nung pag-landslide. Sobrang lakas ng pagbaha na may mga kasamang puno. Yun, pupunta tayo dun mga parigoy, tatawid tayo sa kabila mga parigoy. Yan, dito ay kakaliwa tayo. Yan, yung gaso mga parigoy, yan, kita nyo dito, kumana na kayo pagka pupunta kayo ng bayan ng Agoncillo. Ayan, yan. First time ko lang dumaan dito mga parigoy, pero aalamin natin yung daan dito papunta sa barangay Buso-Buso at bayan ng Agoncillo. O hindi man tayo makarating ng pinakabayan ng Agoncillo, o kahit sa bungad lang tayo ng Agoncillo, aalamin natin kung saan tayo pwedeng dumaan pagka pupunta tayo ng bayan ng Agoncillo. Yan. Grabe talaga nangyari. Oh, grabe nangyari talaga dito. Disaster talaga ang nangyari dito mga pare ko, diba? Grabe, pinasok na ng ano yung bahay. Lubog sa putik yung sasakyan ganong kataas yung ang dito landslide. Diretsuhin natin to dito. Ayan mga pare ko, hindi ko sure kung saan ang lusot nito, dahil ngayon lang ako na dumaan dito. Mula doon sa bayan ng Laurel,
Siguro may mga 3 o 4 na kilometro na tayo nagmumotor. Eh, dire-diretso lang din ako. Tuloy lang ako sa aking biyahe. Wala na pala akong kamalay-malay. Lumagpas na pala ako sa kanto kung saan dapat ako ay liligo. Tama mga pare ko, naligaw na ako. At ang marating ko ang dulo ng kalsadang ito, dito ko nalaman na ilang metro na lang ay papasok na ako sa bayan ng Lemery, Batangas. Alright, dos kakaliwa tayo dito. Sir, pwede magtanong? Ito ba yung sir papuntang bayan ng Agoncillo? Agoncillo? Dito? Ah, meron din dito? Mas malapit dito? Pinakabayan na po yun ng Agoncillo yon. Pagdating ng mas kakaliwa pa. Sige boss, thank you. Yan, dire-diretso pa daw tayo dito mga pare ko. Saan kaya ito pasada na to? Alright, dire-diretso lang na tayo mga pare ko. Salamat dun kila kuya na napagtanungan natin. Tinuro tayo. Yan. Wow, ang gandang kalsada dito ah. Canyon Woods Residential Resort. Oh, ang ganda dito ah. Kaya mga pare ko, hindi ko na alam kung saan tayo. Teka, Lemery na nga talaga to mga pare ko eh. Nadaanan na natin to. Bakit mali tayo ng pasok? Alright mga pare ko, nandito na tayo sa Fantasy World dito sa Lemery, Batangas. Daming mga rider oh. Wow, grabe talaga dito. Daming mga nagpupuntahan talaga dito mga pare ko. Ayos oh. Wow, ganda oh. Ang daming pumupunta dito. Ito yung Fantasy World. Ito ang Fantasy World, tatagpuan sa Lemery, Batangas. Taong 2020 nang isinara ito kasabay ng pagkalat ng COVID-19 sa buong bansa. Sa ngayon ay nanatili itong sarado. Walang makapagsasabi kung kailan ulit ito bubuksan sa publiko. Time check 11:60 na ng tanghali mga pare ko. Naligaw tayo. Dito tayo lumusot sa Lemery, Batangas mga pare ko, mula dun sa bayan ng Laurel. Nagtiwala din kasi ako na yun yung tamang daan na binabaybay natin kanina. Kainan yan, gilid ng kalsada. Yan, kainan yan lahat yan dyan, makikita nyo. Hindi rin kayo magugutom kapag kayo ay napunta rito. Alright, dito tayo sa kaliwa natin. Didiretso tayo ng bayan ng Lemery. Wow! Diba? Bahala na, tingnan natin mga parigoy. Kasi ang plano talaga natin, ipupunta tayo ng Agoncillo. Eh hindi naman natin nakalain na yung kalsada na tinutumbok natin kanina ay mali pala yun. Yung pala ay papunta dito sa main road ng Lemery, Batangas. Kaya nandito tayo ngayon, hindi natin inaasahan. So ganun pa man wala, nandito na tayo didiretso na lang tayo ng bayan ng Lemery. Yan, bibisitahin natin yung isang kaibigan natin dito. Wala na, nagkadaloko-loko na. Nagkamali ata ako ng pinasukan mga pare ko Huli na ako nang nakapagtanong kasi yun nga, malapit na tayo dito sa main road ng Lemery. Alright, pero ayos lang, ganoon talaga. Kasi hindi rin naman gumagana yung Google Map ng mga pare ko kasi walang signal yung dito SIM ko. Hindi rin ako makapag-navigate ng madadaanan natin kasi online yung Google Map natin mga pare ko, hindi tayo nakapag-download ng offline, no?
Grabe talaga mga kalsada dito, oh. Solid, oh. Alright. Ang ganda. Asfalto na siya mga pare ko, oh. Kabilaan. One way. Oh my God. Muntik na. Sinasabi ko na nga ba pag may mga ganong senaryo. Thank you Lord. At nilayo tayo sa disgrasya. Alright, maraming salamat po. Kala ko talagang aabutin eh. Oh yun, kaya pala may talagang may gumuhuring dito, kalsadahan sa Lemery. Kaya pala may signage na gano'n. Alright, ito na yung nagsangang kalsada mga parigoy. Centro Mall, yan. Pag nagkanan tayo, Calaca, Calatagan. Pag nagkaliwa, bayan ng Lemery, Batangas. Tapos didiretso tayo ng Agoncillo. Alright, yun, Taal. Okay, dito tayo sa kaliwa. Alright. At nating kaibigan natin mga parigoy, sabihin natin nandito tayo sa Lemery. Alright. Magugalat yun. Pag hindi nag-reply, okay, diretso tayo ng Taal. Alright, di ba? A few inches later. Diretso na lang tayo ng Agoncillo. Eh hindi naman nag-update yung kaibigan natin. So didiretso na lang tayo ng Agoncillo. Tingnan natin kung makakadaan tayo ng Taal Church. I love Lemery. Alright. Hindi na tayo siguro dadaan ng Taal Church. Bali kakaliwa na tayo. So, pupunta tayo ng bayan ng Agoncillo mga pare. Hindi na tayo pupunta ng pinakabayan talaga ng Lemery. Okay. Batangas City tayo. Sa kaliwa siguro tayo. Alright. Tanong natin dito. Sir, pwede magtanong sir? Ito ba yung daan sir papunta sa Lemery? Sa Agoncillo? Ito. Diretso lang po yan. Malayo pa? Ganun ba? Sige sir, thank you sir. Ayun. Yun mga parigoy, buti nagtanong tayo. So dito ay kakanan na tayo papunta sa Lemery, Batangas. Alright. Yun, pag makikita nyo itong na to, kanto, ayan, San Jose Construction. Ayun. Yan mga parigoy, kumaliwa na kayo doon, o kaya pagkagaling kayo sa bayan ng Lemery ay kumanan na kayo papunta sa Agoncillo. Alright, diretso na tayo. Yun. Explore natin to dito mga pare ko, yung daan dito sa na to, bahaging ito ng Batangas papuntang Agoncillo. Alright. Yun ganda rin grabe ang inaabot nila dito mga pare ko. Lubog din yung ibang bahay sa landslide. Yan sa gilid ng kalsada. Ay grabe. Hanggang dito pala yung pag landslide. Uy grabe yung bahay yung sasakyan puro putik yung pero yung hanggang bubong may putik. So ibig sabihin hanggang ibig sabihin ganun kataas yung kapal ng lupa dito nung pag landslide.
Ay, grabe rin talaga pala ang nangyari dito sa ano. Hindi ko sure kung anong bayan pa to mga pare, pero tingin ko Limeri pa ata to eh. Batangas. Ayun mga pare, pumasok na tayo sa bayan ng Agoncillo. Alright. Kaya diretso lang tayo. Kita naman natin mga pare, magkabilaan oh. Malapad din yung kalsada dito. Dalawang linya sa magkabilaang direksyon. Ang ganda din ng kalsada dito oh. Diba? Asfalto na siya mga pare ko. I love Bangin. Alright. Yan, dire-diretso lang tayo mga pare ko. Grabe oh, ang ganda ng kalsada talaga dito. Straight na straight. Tuloy-tuloy na tayo sa ating biyahe. Baybayin na lang natin tong highway na to mga pare ko. Kasi yung sa Google Map ko medyo naglolo ko eh. Bumalik na yung aking Google Maps so maganda at nakapag navigate na tayo ng maayos. Di tulad kanina na ayaw mag start eh. Kaya maganda na biyahe natin ngayon. Di na tayo dito maliligaw. Ayun, mula dito mga pare ko ay meron pa tayong 750 meters bago natin marating ang bayan ng Agoncillo ng Batangas. Alright, Barangay Panhulan. Okay, nasa Panhulan na tayo mga pare ko. 10 minutes left, nandun na tayo. 400 meters na lang. Ang bilis naman. 750 pa lang kanina, 400 yun lang ngayon. Alright, yun oh. Dito rin oh mga pare ko yun. Meron ding mga ano ng pagbaha, landslide. Yan oh. May unleaded boss? Ha? Wala? Ah, sige boss, thank you. Sad to say mga pare ko at wala silang unleaded na gasoline. So diretso na lang tayo. Grabe. Doon na sa nadaanan natin mga pare ko yung kotse. Talagang ano tinabunan siguro ng lupa nung pag landslide. Dito mataas na rin to pero ang dami talagang mga lupa pa sa gilid ng kalsada oh. Ibig sabihin dito talagang inaabot din. Makikita nyo sa gilid ng kalsadahan dito sa Agoncillo ay nakatambak pa yung mga lupa. Ayan oh. Grabe pala talaga dito. So, may isang buwan na rin na nakalipas buhat ng bagyong Christine ay ganito pa yung makikita natin dito sa bahagyang ito ng Agoncillo, Batangas. Ano? Ang kapal niya no, pare ko yun. Ganun kakapal yung ano na yan. Ay, tingnan tayo mga pare ko at ano yung kalsadahan dito. Mabuhangin. Madulas. Mahirap na baka sumimplang pa tayo. Siguro hindi na tayo papasok ng bayan ng Agoncillo kung meron naman tayong madadaanan. Shortcut papunta dun sa Laurel. Yan. Ay siya, grabe rin pala talaga inabot dito mga pare kayo. Oh, grabe inabot dito. Grabe. Ito ata yung ginamit nila nung nag-evacuate at nag-rescue sa mga tao dito sa bayan ng Agoncillo, Batangas.
Wow, grabe. Grabe rin talaga. No? Improvise na tulay mga pare ko na ginawa ng mga kasundaluhan natin para may access lang tayo na makadaan dito sa parting ito ng Agoncillo. Sinira talaga yung kalsada. Oh, ayan, oh, makikita nyo yun ang kalsada na yun. Oh. Grabe yung inanod na mga kahoy. Ang lalaki mga pare ko, nakita nyo yan, sobrang laki. Grabe ang nangyari talaga dito sa kaya dobling ingat lang tayo dito, baka kayo ay sumimplang o madulas. Alright, so ito mga pare ko ay diretso na to ng Laurel doon sa putol na tulay. Tutumbukin natin yon mga pare ko. Grabe, may isang buwan na pero ganito pa yung madadaanan natin dito sa bahaging ito ng Agoncillo mga pare ko. Makapal na lupa na nasa mga kalsadahan pa na madadaanan natin. Gaano kakapal yan mga pare ko, na inano dito ng landslide. Mga puste ay nagtumbahan. Biruin mo yan mga pare ko, kung gaano kakapal yan na inano dito ng landslide na may mga kasamang kahoy. Ano kaya ang pakiramdam ng mga tao dito ng mga araw na yon o ng mga oras na yon na talagang nakikita at nararamdaman nila na ang kalupaan mula sa kabundukan ay inaanod pababa? Di mo ma-imagine kung ano yung mga ano nila nararamdaman. Siguro talagang takot na may halong kaba. Unang-una yun yung seguridad ng bawat isa sa mga pamilya, lalong-lalo na sa mga bata pa. Ayan, mula dito mga pare kayo, kung nakikita nyo, nakikita ng camera natin, ang dami nag-landslide na mga kabundukan, no? Tad-tad, oh, mula doon hanggang dito, mahaba, oh. So ngayon mga pare ko ay kakanan tayo dito sa baba. Titingnan natin yung baywalk ng Laurel. Makakapasok kaya tayo dito. Tingnan natin. Okay naman ang kalsada mga pare ko. Wala namang nakaharang na. So madali lang kayo makakapasok dito pag pupunta din kayo. Ay siya, yun na ano din, nasira din, nawasak din. Kita nyo naman yung mga pare kayo, talagang grabe rin pala talaga ang nangyari dito sa baywalk ng Laurel. Oh, grabe. Didiretso tayo doon. Pati yung isla na yun, gumuho din hanggang dito. Kapal din ang dito, lupa sa kalsada. So hanggang doon na pala yung wash out din yung bahay dito. Ayun mga yero. Maging itong baywalk ng Laurel ay hindi rin talaga nakaligtas mga pare. Maraming mga lupa na
nagkalat sa gilid ng kalsada at mga kahoy na malalaki. Yeah. Grabe, hanggang doon mga parigay. Dito, sira-sira. Sira-sira yung pundasyon ng gilid ng kalsada. Kita niyo na mga parigay. Diba? Dati na napakaganda ng kalsada dito, pero yan na yan ngayon. Humiwala yung gilid, pundasyon. Talagang hindi kinaya. Alright. Tuloy na tayo sa tulay mga parikoy. Dati, ang ganda dito tingnan nung wala pa tong landslide na to. Pero ngayon, ito ang makikita na natin dito. Tapos yung sa harap natin na kabundukan, puro landslide ang makikita natin. Ito na yung sinasabi kong na sementeryo sa kaliwa natin mga parikoy. Nasa kabilang tulay na tayo. Nandito na tayo sa kabilang tulay. Grabe. Grabe talaga oh. Puro puno ng kawayan, tsaka malalaking puno ng kahoy makikita natin dito. Time check ay 1:17 ng hapon mga parikoy. Narating natin tong kadugtong nitong putol na tulay ng Laurel. Ayan, doon tayo kanina. So mula doon sa Lemery, Batangas sa may Fantasy World ay bumiyahe tayo ng 2 oras bago natin narating itong bahaging ito ng Laurel, ang karugtong ng putol na tulay dito sa bayan ng Laurel. Ayan. So pagkagaling kayo dito o residente kayo dito mga parikoy, ay ito lang ang pinakamadaling daanan nyo para makatawid kayo sa kabila doon sa pinakabayan ng Laurel. Meron silang ginawang daanan o tulay para makatawid sa kabila yung mga residente na nandito sa kanan natin, o kaya yung mga residente na mula naman doon sa pinakabayan nitong Laurel. Ayan. Makakanda kaya motor dyan. Pwede kaya tayo dyan? Baka hindi tayo pwede dyan. Pero tingin ko parang simento naman siya eh. Grabe nangyari talaga dito. Pati doon sa bayan ng Laurel talaga mga pari, pati doon sa bayan ng mga parikoy, Agoncillo, grabe rin talaga inabot nila. Ang gaga. Pero may mga gumagawa na dito mga parikoy. Yan. Nag-uumpisa na silang magtrabaho dito sa bahaging ito ng tulay ng Laurel. Ayan. Grabe talaga din ang nangyari. Sarap magpalipad kung may drone lang. Sayang mga parikoy at yung drone natin medyo na rin talaga. Di ko alam kung sa cellphone ko yung diferensya o sa na talaga natin sa drone. Dito naman sa kabila tingnan natin. Yay! Oh God! Grabe yung yung balahibo ko dito mga parikoy sa nakita ko. Ayan ang lalaki ng mga puno na yan, inanod galing sa kabundukan. Talagang hindi talaga kakayanin talaga ng tulay na to. Talagang wawash out talaga to. Hanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin yung clearing operation nila doon sa kabilang mga parikoy. Makikita nyo yan. May mga backhoe, tapos dito may mga manggagawa, may mga workers. Yun. Natanong ko din si kuya at si ate. Sabi nila, natanong ko kung saan ako dadaan dito papunta doon sa kabilang tulay. Sabi nila dito lang daw sa gilid ng sementeryo. Kakanan na tayo dito. Tapos kakanan uli pag may madaanan na school. Yun po. Ito ata. Yun, ito ata yung mga parikoy.
Dito tayo. Ayan, sa mga hindi pa alam dito kung paano makatawid dun sa kabilang tulay, sa mismo pinakabayan ng Laurel mga parikoy. Ito lang yung sementeryo. Ayan, kung makikita nyo sa video ko, sundan nyo na lang. So galing ako dun sa tulay, so kumanan ako, pero pag galing kayo dun sa Agoncillo ay kumaliwa kayo. Ayan. Boss, ito yung daan boss papunta dun sa kabilang tulay sa bayan. Papunta dun sa putol na tulay dun sa kabilang ano. Ito ba yung daan? Pwede sumabay ang ganda. Saan? Oh, si. Okay. Para hindi rin ako maligaw. Okay na? Okay. Ayun mga paligoy, may angkas tayo. Si Kuya. Sasabay daw siya. Sinabay na lang natin. Total, papunta rin naman lang tayo. Ayun. Saan dito boy? Dito. Okay, sige. Kakaliwa tayo. Taga dito ka rin ba, no? Okay. Diretso lang tayo mga parigoy. May sira po tsak dito, puro lubak na po. Kaya hindi kasi pansin pagka ano eh. Pansin mo na lang pag malapit na eh. Kung di po naputol ang tulay dito, baka pumunta na. Ano dito, may tulay din? Opo. Ako po dito lang. Pero doon po, papasok po yun. Dito lang po. Dito ka lang? Pero itong ano na to, dire-diretso na to. Doon nyo lang po yun, napunta na. Tapos kakaliwa ko. Kakanan. Diba, yung lalabasan po niyan, may dalawa pong gayon. Maganda po. Kakanan ako. Okay, sige boy, thank you ha. Thank you. Ayun, shoutout kay Kuya, hindi ko natanong ang pangalan. Ako. Kuya, kung mapanood mo man tong video na to, shoutout sa iyo ha. Pasensya na, hindi ko natanong ang pangalan mo. Maraming salamat sa pagturo mo sa akin ng daan ha. Maraming salamat. Ayun. Ito pala yung daan, naligaw ako eh. Diretso kasi ako doon nung pag ano natin sa ano kanina, pagkana natin doon sa may gaso. Dumire-diretso lang ako. Dito lang pala sa malapit. Hanggang doon ako lumusot sa Lemery. Umikot tuloy tayo. Ayos lang. At enjoy naman na nakapag ikot tayo. So yun. Grabe. Kikita nyo yan mga pare ko, di ba? Ay nako. Sana ay hindi na talaga maulit itong nangyari dito sa Laurel, Batangas. Kasi kawawa ng mga residente dito. Okay. Yung dating simentong kalsada, ngayon ayan, lupa na siya, tapos bako-bako pa. Gawa ng pag naulan ay talagang magkakaroon ng lubak-lubak. Yan. Huwag tayong sisingit yan. Kailangan patapusin talaga natin sila bago tayo umubante.